sa inyong lahat. Ngayon ating pinagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Tayo ay muling pinapaalalahanan ng isang napakagandang katotohanan. Hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Sa gitna ng hirap, takot, pangamba at pagsubok, ipinapadala niya sa atin ang Mahal na Birhen upang ipaalala ang kanyang pag-ibig at pag-aaruga. Sa pagpapakita po ng Mahal na Birhen ng Guadalupe kay San Juan Diego, ano ang unang sinabi ng mahal na ina sa kanya? Hindi ba't ako ang iyong ina? Nandito ako upang alagaan ka. Ito ang siyang mensaheng napapanahon sa atin ngayon. Sa panahon ng pagsubok, pagkakasakit, problema sa pamilya, kawalan ng trabaho, pagkalito, madaling mapanghinaan ng loob, ipinapaalala sa atin ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, huwag kayong matakot. Lumapit kayo sa akin. Ako ang inyong ina at ang Diyos ay tapat sa atin. At ito po palagi ang siyang paalala sa atin ng Mahal na Birhen. Ito man ay ang Birhen ng Guadalupe, Manawag, Peña Francia. Lagi pinapaalala sa atin ng Mahal na Birhen, huwag kayong matakot. You can find a mother in me. Kaya nga po, alam ninyo, ang birhen natin dito sa Peña Francia, hindi po birhen ng mayayaman. Hindi birhen ng mga sikat. Kundi siya ay birhen o ina ng mga dukha. At kapag sinabing dukha, ito hindi lamang yung walang pera. Kundi kapag sinabing dukha, may pangangailangan. Kaya ito ang siyang unang paalala. So, magpapakita ang Mahal na Birhen, lagi niyang sinasabi, kayo ang aking ina at ako ay para sa inyo. Pangalawa, ang pagpili ng Mahal na Birhen kay San Juan Diego ay isang simpleng paalala na kahit ang mahihirap, mabababa, mga hamak, inaapi, pinipili ng Diyos. Madalas tayong mangarap na sana may connection tayo. Madalas nating gustuhin na sana may kapit tayo. Madalas nating naisin na sana may kakilala tayo makapangyarihan. Pero ngayon, ang pinapaalala sa atin ng Mahal na Birhen, tunay tayong may kakapitan. Tunay tayong may koneksyon. At ito mismo ang ina ng Panginoon. At dahil tayo ay mga anak ng Diyos, walang maliit o walang halaga sa kanyang paningin. Kahit ang pinakaaba, pwede niyang alalahanin. Kahit ang walang koneksyon, pwede niyang itaas. At ito ang siyang pangalawang bagay na dapat po nating maunawaan. Ang Mahal na Birhen, malapit sa mahigpit ang pangangailangan. At pangatlo, pansinin natin, hindi lamang po nagbibigay ang Mahal na Birhen ng kanyang sarili o ng Diyos, kundi sa kanyang bawat pagpapakita, naroon ang paanyaya ng misyon. Ang Mahal na Birhen ng Guadalupe ay kilala po sa tilma, na kung saan naka-imprenta doon sa tilma ni Juan Diego ang buong larawan ng mahal na ina. At sa tilma ng Mahal na Birhen na pag-aari ni Juan Diego, naroon ang imahen ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. At ano yung kanyang paalala? Dalhin mo ako sa iba. Dalhin mo ang pag-ibig ng Diyos sa mga sugatan at nangangailangan. At sa wari ko, sa pagdiriwang natin ng kanyang kapistahan, ito rin ang siyang matinding hamon sa atin. Kanino ba tayo tinatawag ng Diyos upang magbigay ng pag-asa? Kanino ba tayo pinapapunta ng Diyos upang maghatid ng kaginhawahan? Kanino ba tayo kinakailangang pumunta upang maramdaman ang presensya ng Diyos? Ikwento ko lamang po. Kanina po kasi nagmisa po ako sa likod po ng SM San Lazaro. Wala po akong makuhanan sa sasakyan, no? Kaya nagpatawag na lamang po ako ng tricycle, no? Na magdadala po sa atin doon. Sabi ko po kay Kuya, pwede po ba, mimisa lang po ako, 1 oras lang po yun, pwede po bang intayin nyo na po ako? Sige, Father, sabi niya, kilala naman po kita. Nagsisimba ka ba? Napakamot ng ulo. Sabi niya, naririnig ko naman po yung misa.
Pero hindi po yun ang kwento ko. Pagkatapos po ng misa, inanyayahan ako magtanghalian. No? Sabi ko, baka gusto mo magtanghalian, sumama ka na, eat and run tayo. At pagkatapos ng misa, inabutan ako ng aking stipend. No? Tinignan ko, 1,000. Merong isang nagpaalala sa akin, sabi niya, yung 1,000, ibigay mo na lang dun sa driver mo. Alam niyo, pagkaisip ko po nun, pagbaba ko po ng gate, inabot ko po kay Kuya. Sabi ni Kuya, Father, wala po akong bariya. Sabi ko, sa inyo na po lahat yan. Sabi niya, ang laki naman, Father. First time ko pong tumanggap ng 1,000 bilang bayad. Alam niyo ang sabi niya? Sabi ko, para po sa inyo yan. Total, sinamahan niyo po ako. Sa inyo po yan. Alam niyo, sabi niya, Father, simula ngayon, magsisimba na po ako. Parang bigla kayo natuwa. Parang sinabi niyo, sana magta-tricycle na rin ako. Pero ano po yung aking paalala? Nung panahon na yon, yung po yung paanyaya sa akin. Dalhin ang kabutihan ng Diyos sa mga taong nangangailangan ng kabutihan. Yung pong 1,000, malamang sasabihin nyo, si Father parang tanga. 1,000, doon lang naman sa SM pumunta. Pero sa wari ko, yung 1,000, wala po yung halaga kumpara doon sa isang taong nakaramdam sa kanyang buhay kahit mumunting kaginhawahan. At sa wari ko, hindi niya po makakalimutan yon. At yung kaginhawahan na kanyang naramdaman, ang nagturo sa kanya, magsisimba na ako. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, no, huwag niyo pong ipagkalat si Father. No, sakyan mo si Father. Nagbibigay pala ng 1,000. Hindi yun ang punto ng aking kwento. Ang punto, ito po yung mission po natin. No? Nabigyan ako ng 1,000, nagmisa ako, natulungan niya ako, sige, para sa iyo to. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, alam niyo, yun po yung lagi itinuturo sa atin ng ating parokya bilang ang mahal na birhen ng ating patrona. Na sa pamamagitan po ng ating bawat ginagawa, tinuturoan natin ang kapwa, maunawaan, mabuti ang Diyos. Alam niyo, yung pamimigay po natin ng ayuda, unang-una hindi tayo mayaman. Ba't natin gagawin? Pero bakit po tayo nagbibigay ng ayuda na ngayon maraming tao, ha? Tinitingnan ko yung mga mukha ng mga nagsisima, parang ngayon ko lang nakita. Yung isa tulog pa. Tulog. Huwag tayo masyadong maingay, baka magising. Bakit po ba natin to ginagawa? Para maalala ng mga tao, mabuti ang Diyos. Hindi naman ako tatakbo ng pagka-mayor. Hindi ko kinakailangan sumuhol. Pero ba tayong nagbibigay ng tulong upang maalala ng mga tao, mabuti ang simbahan. At yung kabutihang naranasan, yun ang magpapanibago ng ating pananaw. Kaya alam ninyo, lagi ko po itong paalala, sana hindi lang pupunta ng simbahan kasi may ayuda. Sana kahit walang ayuda, nagsisimba. Yan, sabi mo yan, ha? Hahanapin kita palagi, ha? Totoo. Ang lungkot ho kaya nun, although pag linggo napupuno tayo kasi marami talaga nagsisimba, pero minsan, ito nyo, Biyernes, no? Patay na araw, pero ang dami natin ngayon, di ba? Kasi bakit? May ayuda. Etong si nasa gitna, sabi taga niya, ako, lagi kitang hahanapin ngayon. Oo, totoo. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, magpasalamat tayo sa ating mahal na ina na siyang laging ating tulay patungo kay Jesus at sa kanyang bawat pagpapakita, sa kanyang bawat pagpapakilala, inilalapit tayo sa kanyang anak na siyang laging nagpapaalala, may misyon tayong dapat gawin, may misyong dapat mapagtagumpayan. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin niyo po kami.